Isang magandang hapon pa rin po sa inyong lahat. Alam niyo mga kaibigan, na-miss ko po magawa ng video para sa inyo. Alam niyo po kasi umuwi po ako ng Romblon. May mahalaga po akong pakay doon sa aming isla sa Sibuyan Island. Kaya nawala po tayo ng almost mahigit isang buwan yata po ako doon. At mahirap po doong magpatuloy sa pag-video ng ating Bible reading daily at mag-video ng mahabang video dahil kapag nag-load po ako ng worth 99 pesos, 1 day, 2 days lang, ubos na po. Kaya, yun po, hindi nyo po narinig yung Bible reading natin. Pero maya-maya po ay upload ko yung ating Bible reading na pang 99 days po. At purihin po ang Panginoon. At sa oras pong ito ang aking video po ay may ibabahagi po ako sa inyo na ginawa ng Diyos. Ang grabe po na himala na ginawa ng ating Panginoon. Habang ako po ay nasa isla, ang akin pong kapatid na bunsong lalaki ay na-emergency po siya. Nag-start po ang kanyang sakit sa sikmura noong February, siguro mga February 22. At talagang doon na po nagsimula. Bloated na po siya, maga na po siya, mula ulo hanggang mukha, naninilaw na ang kanyang mga mata, at tuloy-tuloy po yung sakit ng kanyang sikmura na para talagang mamamatay na siya. So, pumunta pa rin sila sa hospital ng gobyerno, pero mahirap po doon kasi kulang po ang kanilang mga kagamitan. Kaya baka doon pa siya abutin ng kamatayan, sabi niya habang pumipila. Kaya nag-decide na lang sila ng kanyang kasama na umuwi na sa kanilang tirahan. At yun nga po, noong February 26 ay talagang grabe po. Mula po February 22 hanggang 26, wala rin po akong tulog. Nagmumonitor po ako sa kanya. Every hour or 30 minutes, tinatawagan ko po siya. Kung okay na siya, kamusta siya, kung anong gagawin niya. At yun nga po, dumating na po sa punto na almost dying na siya doon sa kanilang bahay noong February 26. At kami po ay nanalangin. Sabi ko, Panginoon, sa oras na ito ang aming tinatayuan ay ang aming pananampalataya sa iyo. At inihiling ko pa rin na wag mo po munang kuhanin ang buhay ng aking kapatid na bunso. At yun po ay tinayuan ko po yun. Ang panalangin na iyon na andoon po ang aking pananalig sa Diyos na ililigtas niya ang aking kapatid. So, wala pong tao na magdadala sa kanya sa hospital. Wala din po silang pera para ibayad sa hospital. Napakalayo ko po na sa Sibuyan Island, wala po akong magawa. Kung ang akin namang mga pamilya dito sa Laguna ang pupunta sa kanila, napakalayo po ng aking mga anak. Nasa dulo-dulo po ng Batangas at Laguna. Pangalawa, wala din po silang kakayahan na pera para dalhin po sa private hospital ang kanilang uncle at kulang pa po sila ng experience sa buhay. Baka first time nilang gagawin kung sila po ang aking naisip. Pero pagkatapos po ng prayer namin na punong-puno ng pagsamo, pagpapakumbaba sa ating Diyos, meron po akong reels na ginawa. At kahit nagpapaalam na sa akin ang aking kapatid, inilaban ko po talaga sa pananampalataya. Nakausap po ng aking puso't isipan ang Diyos na wag naman Lord, wag naman. Kaya yung aking reels, bigla pong may nagsabi sa aking isipan at talagang yun ay boses ng Panginoon sa pamagitan ng Holy Spirit na ilagay ko sa story o sa aking May Day ang reels na iyon na pinapakita ko doon ang itsura ng aking kapatid na almost dying na. Wala pa pong isang minuto, meron pong nag message, kamusta na kayo, miss ko na kayo, send me your GCash. So, nung nabasa ko po yun, agad-agad ko pong tinawagan
ang pinsan namin, asawa ng aming pinsan, at yung pinsan namin ay yumao na rin yon. At humingi po ako ng saklolo, please, ASAP, dying na, almost dying na si Toto. Hindi po sila nag-hesitate, nagmadali po talaga silang pumunta doon ng kanyang kaibigan. At pagdating po nila doon ay nakita po nila ang kalagayan ng aking kapatid na bunso. At sabi po nung kasama ng asawa ng aking pinsan, hindi ito pwede sa mga private hospital. Dalhin na natin ito sa pinakamagandang hospital dito sa Pilipinas. So, sa maliit salita, ayoko pong banggitin ang hospital na yan. Yan po ang hospital kapag nagkakasakit ang ating presidente at ang mga artista at ang mga mayaman. Pagdating po doon sa hospital na yon, kailangan pong meron tayong deposit o kaya ay health card, pero wala nga pong gano'n ang aking kapatid. Pero purihin ang Panginoon sa buhay ng health worker. Ito po ay siya ang pumirma para ma-admit po ang aking kapatid. At nung na-admit na mga kaibigan, mabilis ang proseso, MRI, lahat-lahat na. Ang aking kapatid ay akyat baba o taas baba ang BP at ang blood sugar. Mababa ang sodium, pati potassium. Bumababa ang kanyang BP ng pinakamababa. At bumaba din ang kanyang blood sugar na sobrang mababa. Kaya naalarma ang mga doktor. So, hindi po siya na tuloy na operahan ng February 26 dahil nga po hindi normal ang kanyang count ng kanyang sugar. Una, nasa 400 siya. Nung bumaba naman ay sobrang baba. At lahat po ay bumaba. Taas-baba po ang lahat ng mga sitwasyon ng kanyang physical na katawan. Kaya hindi po siya natuloy. At ang nakita po doon sa MRI, nabulok na ang kanyang abdo. Sorry po sa mga kumakain. Lumaki na parang longganisa po yung kanyang abdo. Sumabog na bulok at puro na po nana ang loob ng kanyang katawan doon po sa loob ng tiyan niya. Punong-puno po ng nana ang atay at ang iba pang mga kadikit gaya ng pancreas. Basta lahat na po ay puro na po nana. Ibig sabihin, infected na po talaga at pabulok na yung kanyang tiyan. So, yun. Nung dumating po ang February 27, ginawa po ng mga doktor lahat ng kanilang kakayanan. Ang napansin ko po doon, lahat ng kanilang karunungan, katalinuhan sa pagdodoktor ay ginawa po nila para lang po bumalik sa normal yung blood sugar, yung BP, yung heartbeat, yung sodium, yung potassium. At purihin po ang Panginoon. Nung oras na po ng dapat 1 o'clock po siya ng tanghali o hapon na operahan, pero 3 o'clock na po natuloy kasi doon po sa hospital na yon, 10 doktor po yun na nakatingin sa kanya. At ang sabi po ng 8 doktor, wala nang pag-asa, hindi na ito magigising kapag inoperahan. Pero purihin ang Panginoon, yung isang doktor na 30 years old lang, sabi niya hindi mabubuhay pa ito si kuya. At pinaglaban niya, kasama po yung kanyang isang kasama at andun yung mga nurse sa kanyang tabi. Umalis na po, iniwan na po sila ng 8 doktor at nanindigan po yung napakabatang doktor, para mga 30 years old lang. At inilaban niya po ang buhay ng aking kapatid. Mabilis na operation at nakita niya nga bulok na ang abdo at puro na nana ang loob ng kanyang tiyan. Sabi ng doktor, 10 litro na panghugas na tubig ang naubos niya para lang matanggal lahat ng mga nana sa katawan. Tinanggal po yung abdo na para pong longganisang nakabuka, na bulok-bulok, punong-puno ng mga bato. At akala pa nga ng mga ibang doktor ay mayroon pang natapon na bato doon sa pancreas.
Purihin po ang Panginoon, wala naman, at salamat sa Diyos, nakasurvive ang kanyang kidney at hindi naman apektado. At yung atay niya ay talagang punong-puno po ng infection. At pagkatapos po ng mabilis na operation ng isang matapang na doktor, tinapik niya po ang aking kapatid. Bigla pong nagising yung tinapik niya. So, purihin po ang Panginoon. Sabi po ng walang doktor ay wala ng pag-asa at matutulog na lang yan, hindi nagigising. Pero ang Diyos po ay nakikinig. Humingi po ako ng prayer sa lahat po ng aking mga co-intercessors dito po sa Jesus is Lord Kalamba. At lahat po ay nanalangin, lumuhod kaming lahat ng aking mga pinsan at even ng aking mga followers. Lahat ng nakakakita ng aking post sa Facebook, alam po ng Diyos kung sino ang nanalangin. So, purihin ang Panginoon, after operation ay nawala na yung sakit sa kanyang bituka at talagang ang mga gamot po, grabe po ang mga gamot. Kasi yung kanyang boses parang hindi na buo. At meron pong iba't ibang gamot para sa lahat ng kanyang naramdaman. So, mula po sa critical, mula po sa almost dying na, ang kapatid ko po ay binuhay muli ng Panginoon. At salamat doon sa doktor na napakatapang ng pananampalataya sa Diyos, na kaya niyang salbahin ang Panginoon, ang buhay ng aking kapatid, dahil meron din siyang pananampalataya sa Diyos. Sabi niya sa mga kasama niya, doktor, hindi, ilalaban ko ito si kuya, napakabata nito, 57 lang. Mabubuhay pa to. Kaya salamat sa mga doktor na may malasakit, pagmamahal sa kanilang mga pasyente. At ito naman mga kaibigan ang kasunod. After po na ang kapatid ko sa bawat araw ay gumagaling na, siya po ay na-operahan po ng Sabado. Lunes po ay sumakay ako ng barko papunta po dito sa Lucena City. Diretso po, dumaan lang po ako dito sa aming bahay. Diretso po ako ng Martes ng hapon sa ospital. Binantayan ko po siya. Nakakatuwa po. Dala ko lang naman ang kapatid niya. Yan doon. Para siyang nakakita ng nanay. Iyak siya, ay, andito ng kapatid ko, gagaling na ako. So, sa bawat araw nakikita ko, unti-unti na umimpis ang kanyang katawan mula sa pagkamaga. Yung tiyan niya napakatigas na bloated, unti-unting lumambot. Yung paninilaw niya ay unti-unting nawala. Pumula na ang lips, pumula na ang mukha, pumula na ang balat. Bawat araw, ang Diyos po ay napakabuti dahil napakatitindi po, kagaling ang mga doktor doon. Mula sa doktor na matanda, bata, babae, lalaki, pati sa mga nurse. Ganun po sila kagalang sa pasyente at puro po positive yung kanilang sinasabi sa pasyente. At ako po ay nagpapasalamat sa Diyos doon po sa aking asawa ng aking pinsan at sa kanyang kaibigan na health worker na malakas din ang loob na ipasok sa ganon kamahal na hospital para maligtas ang aking kapatid. So, purihin ang Panginoon mga kaibigan ng oras na po na ang kapatid ko ay nag-i-improve araw-araw. Ang problema naman po namin, ang bill po sa hospital is 540,000 pesos. Ang pera ko po sa aking wallet ay 2,000. Ang pera ng aking kapatid ay pambili lang ng pagkain doon sa hospital, na every time nakakain ka sa hospital, kailangan meron kang 500 kapag 2 tao kayo. Dahil nga po ang hospital na yon ay hospital po ng mga may pera. Kami po na walang pera, hindi po namin kayang i-avail yun. Ang meron lang po kami ay ang pananampalataya namin sa ating Diyos. So, inisip ko uli, Panginoon, 540,000, pero walang imposible sa iyo, Panginoon. Lahat ng bagay ay posible sa iyo. Ikaw naman ang nag-allow
na masakluluhan ang aking kapatid. Doon na nagsimula ang iyong himala. Doon sa ilang araw pa na siya nakaupo lang at naghihintay ng kamatayan, ikaw ang nagpadala ng tao mula sa panalangin naming magkapatid at panalangin ng mga kapatid kay Kristo, mga kamag-anak. Kumilos ang kapangyarihan ng Diyos mula noong 26 na nagpapaalam na siya at kinuha na siya doon sa kanilang bahay. Sabi ko sa Panginoon, Lord God, doon na nagsimula yung himala. Kaya itong 540,000, dito pa rin ako maninindigan sa aking pananampalataya sa iyo na kaya mong palabasin ang kapatid ko sa ospital at maibibigay mo ang 540,000. Alam niyo mga kaibigan, no? Kailan pa kami lumabas? Sabado ng gabi. Mula umaga hanggang 9:30 ng gabi, hanggang 9 o'clock ng gabi, kahit dinadaan-daan ko lang, nililibang-libang ko ang sarili ko na parils-rils ako, pero Lord God, maninindigan pa rin ako na kaya mo kaming palabasin dito. I-release kami ng hospital na ito kasi kung hindi pa kami lalabas, lalaki pa ang bills. Pero ang sabi ng mga doktor, pwede nang lumabas. Lahat ng doktor ay nagbigay na ng clearance na pwede nang lumabas ang kapatid ko. Nagbigay na ng mga procedure kung paano niya gamitin ng insulin, lahat ng kanyang mga oral medicine. Tapos, yung pinsan ko at ang kanyang kaibigan na health worker, kumikilos para lang ayos ang bill sa ospital. Sa madalit salita mga kaibigan, yung 500,000, hindi na namin po problemahin. Yung butal na lang na 40,000, sabi ko, Lord, kahit butal na 40,000, wala pa rin kaming magawa sa aming sarili. Pero purihin po ang Panginoon, kumilos pa rin po ang Diyos. At yun, sa awa ng Panginoon, nakalabas po kami ng 9:30 ng gabi ng Sabado. Grabe po. Kung pwede lang akyatin ang langit at yumakap sa Diyos sa kanyang kabutihan sa buhay ko at sa buhay ng aking kapatid, gagawin ko. Grabe mga kaibigan, alam niyo po, isa lang ang nakita ko dito. Ang ating pananampalataya sa Diyos, yung panalangin na punong-puno ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, ang siyang magpapagalaw sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Minomonitor po ako ng aking mga co-intercessors kung kamusta ng aking kapatid from time to time. At salamat sa Diyos sa buhay ng mga kamag-anak, kakilala, na tumulong po para po makalabas kami at ang aking kapatid sa ospital. Hindi po madaling gawin yung 540,000 within 5 days, 4 days. Mahirap mga kapatid. Kung titignan natin sa kakayahan ng tao, pero sa kakayahan po ng ating Diyos, wala pong imposible sa Kanya. So, yun, nakalabas para po kaming mga priso. Alam niyo po, hindi ko malasahan ang pagkain sa loob ng hospital. Wala akong tulog kasi wala akong matulugan kundi maupo lang ako dahil isa lang po ang kama. Yung nagbabantay sa kanya, pwede silang kasya doon. Pero ako po ay ando lang sa upuan at patuloy na nalangin. At alam niyo ba mga kaibigan, 3 beses din po ko inatake doon ng aking puso na tumatalbog, nai-stress ako. 3 beses ako doon nag-chill, na kulang na lang mag-lock ang aking mga panga. Pero sabi ko, Lord, wag naman. Kasi hindi pa nga nakalabas ang aking kapatid. Tapos ako pa. So, purihin ang Panginoon. Survivor po kaming lahat. At yun, nakauwi na po doon sa Pasay ang aking kapatid. Ako naman ay nakauwi na dito ng hating gabi ng Sabado. From hospital po, hinatid namin doon sa kanilang tirahan at ako naman inihatid naman dito sa Laguna. At purihin po ang Panginoon mga kaibigan ko.
Sa ngayon po, ang binubuno na lang namin is 16,500. Sabi ko sa Panginoon, Lord, bahala ka na kasi nakalabas nga kami. Alam niyo mga kaibigan kasi, meron pong pasyente doon na hindi pa naman lalabas pero pinahiram po kami ng 20,000 para mabuo po yung 540,000 at naibalik naman po namin yung konti for 5 at meron pa po kaming balance na 14,500 at yan pa po ang aking hinihiling sa Panginoon. At purihin po ang ating Diyos. Ang akin pong kapatid ay hindi po namatay, nakasurvive dahil po sa habag, sa awa, pagmamahal at tulong ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, magpatuloy po tayo sa ating ginagawa. Magtanim lang po tayo ng magtanim ng mabubuting bagay na bunga ng ating pananampalataya. Patuloy po tayo magbahagi ng salita ng Diyos sa iba. At patuloy po nating ipakita sa Panginoon ang ating buhay na tayo yung mga totoo niyang anak at hindi tayo mga fake. Hindi fake ang ating pananampalataya sa Kanya, kundi genuine ang ating pananampalataya sa Kanya dahil totoo ang ating Diyos na buhay. Grabe po ang aking naranasan at ngayong araw po ngayon lang po ako nakaramdam after po ng battle mula po ng February 22, hindi lang 22 eh. Nung bago po ako umalis dito, nakita ko na po yung pamamaga niya dahil nagkita kami. At doon na po nagsimula yung aking panalangin. At salamat sa Diyos. Pinatunayan ng Panginoon sa buhay ko na kahit malayo ako, nasa Sibuyan Island, pero ang ating Diyos, ang ating maasahan. Wala pong maasahan ang mga sarili natin sa ating sarili, kundi ang Diyos lang po ang ating pag-asa. Siya lang po ang maasahan. Salamat sa mga panalangin ng mga kapatid kay Kristo, mga kaibigan, kakilala ka mag-anak. At salamat po sa himala ng Diyos na nakalabas po ng ospital ang aking kapatid. Karoon ng release paper, wala pong sabit, wala pong ano. Talagang purihin po ang Panginoon. At sa oras po ito mga kaibigan, ay isa na naman pong patutuo ang aking inihayag sa inyo na totoong may Diyos, totoong nakikinig ang Diyos sa ating dalangin, at totoong aani din tayo ng kabutihan ng Diyos kapag marami po tayong itinanim. So, dito na lang po mga kaibigan at purihin po ang Panginoon. Medyo pagod pa po ang aking pakiramdam, pero kailangan ko po na simulan uli ang ating mga sharing at ang ating Bible reading dito po sa aking YouTube, ang Really Mix Content. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Pagpasensyahan nyo na po ang inyong nanay Really dahil galing po tayo sa matinding labanan. At baka sa susunod po na mga linggo ay babalik po ako ulit sa Sibuyan Island dahil hindi pa po natatapos yung aking inaasikaso doon. At nawa ay pag-pray nyo rin po ako na sana magkaroon na po ng buyer yung binibenta naming lupa doon ng aming mana para po magamit po ng bawat isa. Talaga pong needy ang bawat isa. Kailangan po namin ang pera. Kaya mga kaibigan, salamat po sa inyong pangunawa na ako'y biglang nawala at hindi po ako nakakapag-update araw-araw. Salamat sa inyong mga buhay na nandyan pa rin kayo. Salamat sa nagsishare ng aking mga videos. Salamat sa matyaga na naghihintay sa aking mga bagong videos na i-upload. At purihin po ang Panginoon sa hapong ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.